Iba't ibang sakit na ang umaagaw sa buhay ng mga bakwit sa Lanao Region. Habang mga sundalo sa Marawi, nahihirapang sipatin ang mga papatakas ng maute dahil sa ulan. Saksi si Maki Pulido. Kahit ulan, hindi napigil ang 24 oras na pagbabantay ng mga sniper ng militar. Sa ibabaw ng abandonadong bahay kung saan kami dinala mismo ng militar, nasaksihan ko kung paanong lalong pahirap ang malakas na ulan sa pagsipat nila ng mga patakas na terorista. Dahil naiipit na raw ng tropang militar yung mga teroristang Maute ISIS, isa sa pwede nilang pagtakasan ay itong Lake Lanao. Kaya ang binabantayan ng mga sniper ay mga teroristang posibleng tumakas sa pamamagitan ng rutang ito. Posible ring magtago ang mga kalaban sa ilalim ng mga water lily sa Lake Lanao habang ang ating tropa hindi makatayo dahil exposed at walang mapagtaguang pader. Sa kabila ng ulan, may mga nasusunog pa ring gusali dahil sa mga ibinagsak na bomba na tanaw ko mula sa aming pwesto. At sa pamamagitan ng larawang ipinadala sa isang nakausap kong residente, nakita ko ang pinsala sa mga bahay na pinatakan ng bomba. May isang kotse pa ngang tumilapon hanggang ikalawang palapag nang mahulugan ng bomba. Tadtad din ng isang moske kahit iniwasan ng airstrike. Masakit para sa nakausap kong residente na halos durog na ang bahay niyang pinagkutaan ng Maute ISIS. Gusto namin sa bandang uli, dito rin kaming dito talagang titira namin. Kaya yung negosyo namin sa Maynila, kaya yung latang na iipon namin sa Maynila, paunti-unti, tinatayo namin dito bilang bahay. Si Joy tanggap ng walang babalikang bahay at papasukang rice mill na parehong sinunog ng mga terorista. Hindi rin sila makauwi ng asawa at isang taong gulang na anak dahil dinetene para gawin daw testigo laban sa Maute ISIS. Sana palabasin na yung asawa namin. Ay wala kami kawawa namin na may bata pa palaging mag-iyak na. Nasaan ako magawa na pangbili ng gatas niya, wala akong pera. Sa provincial capital ng Lanao del Sur naman, may ligaw na bala na muntik tumama sa isa sa mga evacuee na doon tumitira. Naramdaman daw itong dumaan ilang pulgada ang layo mula sa ulo ni Kayamora. Talagang kawawa naman kami. Hindi kami doon namamatay sa mga barangay namin. Dito talaga kami paano namamatay. Ano man ang gagawin namin? Hindi bala kundi stroke, diarrhea at pneumonia naman ang ikinamatay ng 32 nasa evacuation center sa buong Lanao del Sur at Lanao del Norte ayon sa DOH. 40,000 na ang binigyang lunas ng Department of Health, karamihan mga upper respiratory diseases. Kung sakali mapispol, wala kaming babalikan. Alam namin na hindi pa namin napuntahan o nakita kaming mga kabahayan. Pero sa ngayon, parang wala na eh. Araw-araw, puro putukan, bumbahan, ganon. Paano na ang aming anak buhay? Para mapaluwag ang evacuation centers, prioridad sa rehabilitasyon ang pagtatayo ng transitional shelter o tent city sa barangay sa Gunsungan. Mula rito sa Marawi, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.